Ipinagkaloob ni Ana ang lahat kay Patton, ang kanyang debosyon, katahimikan at ang bawat piraso ng kanyang sarili. Kapalit ng pangarap na tahimik at matatag na pagsasama, ngunit ang kanyang sakripisyo ay sinuklian lamang ng malamig na pagbaliwala at ng lihim na pagtataksil ng asawa sa sarili nitong sekretarya. Sa gitna ng dusa at pagkadurog, napilitan si Ana na hubarin ang maskara ng pagiging matulungin at masunuring asawa. Sa kanyang paglayag palabas sa madilim na kabanatang iyon, nagkrus ang landas nila ni Edward, ang pinsan ni Patton na kilalang matipuno, may sariling prinsipyo at hindi kailanman nagpapaalipin sa kagustuhan ng pamilya. Sa isang iglap, nakita ni Edward ang totoong apoy at ganda sa likod na nasaktang puso ni Ana. Ang simpleng pagmamalasakit ay mabilis na nag-uumapaw tungo sa isang napakapanganib na pagnanasa. Si Edward ang lalaking hindi niya kailanman pwedeng mahalin, ngunit siya rin ang tanging nagpadama sa kanya kung paano totoong mahalin. Hanggang saan kayang ipaglaban na Edward ang babaeng pagmamay-ari ng kanyang kadugo, at kakayanin ba ni Ana na tumawid sa apoy ng kasalanan upang makanit ang tunay na kaligayahan? Tahimik at walang buhay ang malaking mansyon ng mga ilustre. Sa gitna ng napakalaking kainan, nakatitig si Ana sa mahabang hapag na pinalamutian ng iba't ibang paboritong putahe ni Patton, mula sa mainit na kare-kare hanggang sa paborito nitong bistek Tagalog. Personal niyang inihanda ang bawat isa, ngunit ang usok ng bawat ulam na kanina lamang ay nagmumula sa init ay tuluyan ng napawi. Malamig na ang pagkain, katulad ng malamig na hangin na umiihip mula sa nakabukas na bintana sa pinto ng balkonahe. 10:00 na ng gabi. Muling tinignan ni Ana ang malaking orasan sa dingding. Ang bawat patak ng segundo ay tila ng buhalang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Wala pa rin ang kanyang asawa. Ilang taon ding tiniis ni Ana ang ganitong uri ng buhay. Nang ipakasal siya kay Patton Ilustre, isang kilalang tagapagmana na isa sa pinakamalaking kumpanya ng real estate sa bansa. Pangarap lamang ni Ana ang magkaroon ng isang payak, tahimik at matatag na pamilya. Para sa kanya, ang kasal ay isang banal na sumpaan na kailangang ingatan at alagaan. Dahil dito, binigay niya ang lahat. Isinuko niyang kanyang sariling pangarap na magkaroon ng sariling negosyo. Ibinuhos ang kanyang buong oras at naging isang perpektong asawa. Naging masunurin siya sa bawat kagustuhan ni Patton. Bawat pagtitipon ng pamilyang ilustre, naroon siya. Nakangiti, tahimik at nagpapakumbaba. Ginawa niyang lahat upang maging perpekto sa paningin ng kanyang biyanan at ng kanyang asawa. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, napagtanto niya ang pagmamahal na inakala niyang lalago sa kanyang pagsusumikap ay unti-unting nagiging isang pader ng malamig na pagbaliwala. Para kay Patton, si Ana ay hindi isang kapareha sa buhay, kundi isang palamuti lamang sa bahay na madaling iwan at kalimutan kapag hindi na kailangan. Habang nakatitig sa kawalan, biglang tumunog ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang matinis na tunog na yon ay gumising sa katahimikan ng silid. Kumunot ang noon ni Ana nang makitang isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng mensahe. Dahan-dahan niyang kinagat ang kanyang ibabang labi habang binubuksan ang application. Paglitaw ng screen, isang larawan ng lantarang sumampal sa kanyang buong kamalayan. Ang larawan ay kuha sa loob ng isang eksklusibong bar. Maliwanag ang mukha ni Patton habang nakasandal sa malambot na sofa, at sa mismong kandungan nito ay nakaupo si Rina, ang kanyang pansariling sekretarya na halos 1 taon pa lamang na nagtatrabaho sa kumpanya. Sa larawan, halatang masaya at nagtatawanan ang dalawa. Nakahawak ang kamay ni Patton sa bewang ng babae, habang ang kamay naman ni Rina ay nakalapat sa dibdib ng kanyang asawa, tila may binubulong na malanding salita. Kasunod ng larawan ay isang maikling mensahe. "Huwag ka nang maghintay, mas kailangan niya ako ngayong gabi."
Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Ana. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila nawala at nahirapan siyang huminga. Ngunit sa kabila ng matinding sakit, walang lumabas na luha sa kanyang mga mata. Sa halip, isang malalim at nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanyang buong dibdib. Ang dating takot na baka mawala si Patton, ang matinding pag-aalala kapag gabi na itong umuuwi at ang pagnanais na makuha man lang ang kaunting pansin nito ay biglang napawi. Napalitan ito ng matinding puot at matinding pagod. Isang uri ng pagod na dumudurog sa kaluluwa. Napagtanto ni Ana sa sandaling yun na ang kanyang pagiging mabait, pagiging obedient at pagiging martir na asawa ay hindi kailanman naging sapat para sa isang lalaking walang pagpapahalaga sa katapatan. Ang kanyang sakripisyo ay ginawa lang nitong tuntungan para tapak-tapakan ang kanyang pagkatao. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa hapagkainan. Inabot niyang mga pinggan ng pagkain kanyang pinagpaguran buong hapon. Walang alinlangan niyang itinapon ang bawat ulam sa basurahan. Ang bawat platong natatapon ay tila pagtatapon din ng kanyang mga lumang paniniwala. Tumingin si Ana sa kanyang refleksyon sa salamin ng dining area. Ang Ana na laging naghihintay, laging nagpapasensya at laging nagmamakaawa sa kakarampot na pagmamahal ay tuluyan ng natapos sa gabing yun. Hubad ng kanyang maskara at sa likod nun isang bagong Ana ang handang lumaban. Kinabukasan, lumitaw na ang sikat ng araw sa mga kortina ng malaking mansyon nang marinig ni Ana ang lagutok ng pinto sa ibaba. Sa wakas, dumating na si Patton. Lalaking-lalaki ang lakad nito, ngunit halatang amoy alak at walang tulog. Hawak nitong kanyang coat sa isang kamay habang diretsyong naglalakad patungo sa hagdanan. Tila wala man lang nakikitang tao sa paligid at walang balak magpaliwanag sa kanyang pagkawala buong gabi. Nasaan ang kape ko? Malamig at utos na tanong ni Patton nang hindi malang tumitingin kay Ana na nakaupo sa living room sa sofa. Wala, seryoso to lang kaabog-abog na tugon ni Ana. Napahinto si Patton sa unang baitang ng hagdan. Dahan-dahan siyang lumingon at kumunot ang noo. Hindi siya sanay sa ganitong tono ng kanyang asawa. Sa loob ng maraming taon, ang boses ni Ana ay laging mahinin, mawain at laging nag-aalala. Anong sinabi mo? Anong wala? Sigaw ni Patton na kaagad na irita. Ana, pagod ako sa trabaho at napakarami kong iniisip sa kumpanya. Huwag mo kong simulan sa mga katangahan mo ngayong umaga. Dahan-dahan na tumayo si Ana mula sa sofa. Hawak niyang isang printed paper na kanyang inihanda bago pa man pumutok ang araw. Lumapit siya sa center table at nilapag yun sa gitna, mismong sa harap ng kanyang asawa. Tingnan mo muna bago ka magreklamo tungkol sa kape mo, kalmadong sabi ni Ana. Mabilis na bumaba si Patton at lumapit sa mesa. Nang mapatingin siya sa papel, biglang napahintong kanyang paghinga. Ang larawan ng kanyang pakikipaglandian kay Rina sa bar. Maliwanag, malinaw at walang maipagkakaila ay nakatitig sa kanya. Bahagyang namutla ang mukha nito, ngunit dahil sa kanyang likas na pagmamataas, mabilis ding nakabawi ang kanyang muka at napalitan ng galit at pagdedepensa sa sarili. Sino nagbigay sa'yo nito? Nagpapaniwala ka sa mga chismis at manipulasyon ng kung sino-sino? Galit na asik ni Patton habang ibinabagsak ang papel pabalik sa mesa. Si Rina ay sekretarya ko. Kasama sa trabaho kong pakikitungo sa mga kliyente sa bar at kasama siya doon para asikasuhin ng papeles. Lasing lang ako, tinulungan niya ako. Isang malamig na ngiti ang lumabas sa mga labi ni Ana. Huwag mo akong gawing tanga, Patton. Hindi ako bulag. Ang kamalayan ko hindi sarado para hindi makita ang pagkakaiba ng trabaho sa pambababae. Ang sekretaryo mo pa talaga? At ano ngayon? Sigaw ni Patton, tuluyan na nawala ng pasensya at nagtaas ng boses na yumanig sa silid. Ako ang nagpapakain sa'yo sa bahay na ito. Ako ang nagbibigay sa'yo ng luxurious life. Wala kang karapatang pangaralan ako o paghinalaan ako sa sarili kong bahay. Mananatili ka bilang asawa ko dahil yun ang gusto ng pamilya at kailangan ng imahe natin. Ngunit huwag mong papakialaman ang personal kong buhay
at kung sino ang gusto kong kasamahin. Tinitigan ni Ana ang mukha ng kanyang asawa. Wala na siyang maramdaman na kahit na anong sakit, galit o takot. Ang natitirang katiting na respeto para sa lalaking kanyang minahal ng matagal na panahon ay tuluyan ng natupok. Hindi na ako magiging palamuti sa bahay na ito, Paton. Dahan-dahan ngunit mariing sabi ni Ana. Ang kanyang boses ay may dalang matinding banta at kapangyarihang hindi kailanman narinig ni Paton mula sa kanya. Tapos na ako sa iyo at sisiguraduhin kong magbabayad ka sa bawat luhang sinayang ko para sa iyo. Napatitig si Paton sa kanyang asawa, ngunit bago pa man siya makapagsalita ulit, tumalikod na si Ana at naglakad patungo sa kanyang silid. Iiwan ng kanyang asawang napapaisip sa unang pagkakataon kung sino ba talaga ang babaeng kanyang pinakasalan. Gabi ng taunang business gala ng pamilyang Ilustre. Ang grand ballroom ng isang luhong hotel sa lungsod ay punong-puno ng mga negosyante, mamamahayag at mataas na tao sa lipunan. Obligado pa ring dumalo si Ana upang panatilihin ang imahe ng pamilya. Ngunit sa pagkakataong ito, ibinauna niya ang dating Ana na laging nakatago sa lilim ng kanyang asawa. Hindi na siya nagsuot ng simpleng pastel na damit na paborito ni Paton para sa kanya upang magmukha siyang mahinhin at masunurin. Sa halip, pumasok si Ana sa silid na nakasuot ng isang eleganteng blood red na satin gown na may pambihirang taba sa likod at lapat na lapat sa kanyang magandang hubog ng katawan. Ang kanyang buhok ay nakaupdo at ang kanyang labi ay may pulang lipstick na lalong nagpalitaw sa kanyang maputing balat. Nang pumasok siya sa hall, natigil ang ilang mga bulungan. Maraming napalingon at namangha. Ang dating tahimik, mahiyain, at laging nakatundok na asawa ni Paton Ilustre ay nagniningning ng gabi na yon. Ang bawat takbang ni Ana ay may dalang kumpiyansa at lakas na hindi kailanman nakita ng pamilya. Mula sa malayo, nakita siya ni Paton na kasama na naman sa isang sulok ang kanyang sekretaryang si Rina na nagpanggap na isa sa mga staff ng kaganapan. Nang makita ni Paton ang kanyang asawa, kumunot ang noon nito at may halong gulat at inis sa kanyang mga mata. Ngunit hindi siya pinansin ni Ana. Lumakad si Ana patungo sa bar upang kumuha ng isang baso ng wine. Habang nakatayo at tahimik na humihigop ng inumin, isang matangkad, matipuno at may pambihirang tindig na lalaki ang lumapit sa kanya. Nakasuot ito na nakakapighaning tailored black tuxedo. Siya si Edward Ilustre, ang pinsan ni Paton na kakauwi lamang mula sa Estados Unidos upang hawakan ang kabilang malaking sangay ng negosyo ng pamilya. Kilala si Edward bilang isang lalaking may sariling paninindigan, matalino at hindi kailanman nagpaalipin sa kapangyarihan ng pamilyang Ilustre. Hindi ko akalain na ang asawa ng pinsan ko ay may ganitong taglay na ganda at kapangyarihan. Simpleng bati ni Edward. Ang kanyang boses ay malalim at baritono. Ang kanyang mga mata na kulay tsokolate ay may matinding lalim habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata ni Ana. Bahagyang napangiti si Ana, isang ngiting may halong pait at misteryo. Marami kang hindi alam tungkol sa akin, Edward. O baka naman ang nakikita mo lang noon ay ang maskara na gusto nilang isuot ko. Napatitig na matagal si Edward kay Ana. Hindi tulad ng ibang mga tao na nasisilaw lamang sa panlabas na anyo, nakita ni Edward ang matinding lungkot, galit at apoy sa likod ng magandang mata ng babae. Nakita niyang isang babaeng tapos nang magpaalipin. Sana ay magkaroon ako ng pagkakataon na malaman ang lahat. Ang totoong ikaw, Ana. Seryosong tugon ni Edward. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ng matigas na puso ni Edward ang isang mabilis at malakas na tibok para sa babaeng hindi kailanman pwedeng maging kanya. Mabilis na lumipas ang mga sumunod na linggo upang mas lalong mapag-ibayo ang magandang imahe ng kumpanya sa gitna ng mga tsismis. Napilitan ng pamilyang Ilustre na maglunsad na isang malaking proyektong pangkawang gawa para sa mga bata at pamilyang nangangailangan. Dahil sa kanyang posisyon bilang asawa na nakakataas na opisyal,
Si Ana ang inatasang mamuno dito. Ngunit hindi siya mag-isa. Si Edward ang tinalaga ng board upang maging tagapamahala sa pananalapi at operasyon na nasabing proyekto. Dahil dito, mas naging madalas ang pagkikita ni Ana at Edward sa bawat pagpupulong, sa bawat pagbisita sa mga komunidad at sa bawat oras na nagkakasama sila sa mga simpleng tanghalian. Mas lalong nakikilala ni Edward ang totoong pagkatao ni Ana. Hindi lang ito basta isang magandang babae. Si Ana ay matalino, may malalim na pangunawa sa buhay at may malambot na puso para sa mga nangangailangan. Ngunit sa likod ng kanyang katalinuhan at lakas ng loob, malinaw ring nakikita ni Edward ang matinding sugat at pait na iniwan ng pagtataksil at malamig na trato ni Patton. Habang lumalalim ang kanilang pagkakakilala, mas lalo namang nagiging mahirap para kay Edward na itagong kanyang nararamdaman. Ang bawat sulyap ni Ana, ang bawat hudyat ng kanyang ngiti at ang kanyang mabangong halimuyak ay tila dahan-dahang sumasakop sa kanyang buong pagkatao. Alam ni Edward na ang pagnanasang ito ay isang malaking kasalanan. Si Ana ay asawa ng kanyang sariling pinsan. Ngunit gaano man kadiin ang kanyang paalala sa sarili, hindi niya mapigilan ang kanyang pusong tumibok para sa kanya. Isang hapon, pumunta si Edward sa mansyon ng mga ilustre upang ihatid ang mga pinal na papeles para sa charity gala. Pagdating niya doon, madilim ang kalangitan at nagsimulang bumuhos ang isang malakas na ulan. Pumasok siya sa loob, ngunit walang mga kasambahay. Nang tumingin siya sa malaking salamin patungo sa likod bahay, nakita niya si Ana na nakatayo sa gitna ng malawak na garden. Nakatayo lang si Ana sa ilalim ng buhos ng ulan. Nakapikit ang mga mata habang pinaliligiran ng basang hangin. Hinahayaan niyang basain ng malamig na tubig ang kanyang muka at damit at tila ba sa pamamagitan noon ay sinusubukan niyang hugasan ang lahat ng dumi, sakit at pagod na nagpabigat sa kanyang dibdib sa loob ng maraming taon. Ana, sigaw ni Edward habang mabilis na kumuha ng malaking payong sa pinto at tumakbo palabas. Agad na pinalibutan ni Edward ng payong ang kanyang kinaroonan at mabilis na hinawakan ang malamig na braso ni Ana upang hilahin ito patungo sa may silungan ng veranda. Mababasa ka, magkakasakit ka sa ginagawa mo. Nang makarating sila sa ilalim ng bubong, napatigil si Ana. Hinihingal si Edward habang si Ana naman ay basang-basa. Ang kanyang basang buhok ay nakadikit sa kanyang leeg at ang kanyang payat na katawan ay bakat sa kanyang basang damit. Nang magtagpo ang kanilang mga tingin, tila humintong ikot ng mundo. Ang ingay na bumubuhos na ulan sa paligid ay biglang napawi at ang lamig ng hangin ay napalitan ng matinding init na nagmumula sa kanilang mga paghinga. Tinitigan ni Edward ang mga mata ni Ana. Naroon pa rin ang bakas ng luha na nahalo sa patak ng ulan. Hindi na nakapagpigil si Edward. Binitawan niya ang payong ng kanyang hawak na bumagsak na lamang sa sahig at dahan-dahang inabot ang basang mukha ni Ana gamit ang kanyang dalawang maiinit na kamay. Bakit ka nagtitiis sa kanya, Ana? Tanong ni Edward. Ang kanyang boses ay paos, puno ng pag-alala, puot at matinding emosyon. Bakit mo hinahayaang durugin ka na isang lalaking walang ibang ginawa kung hindi baliwalain ka? Hindi ka nararapat sa impyernong ito. Karapat dapat kang mahalin, alagaan at pahalagahan ng buong buo. Napatingin si Ana sa mga mata ni Edward. Nakita niya doon ang katapatan na matagal niya nang pinapangarap na makita sa kanyang asawa. Ngunit mabilis na pumasok sa kanyang isip ang realidad. Edward, pakiusap. Pabulong na sagot ni Ana. Ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na takot at paghahangad. Pinsan ka niya. Ang pamilya niyo, ang lipunan, maling-mali ito. Panganib lang ang dala nito para sa ating dalawa. Wala akong pakialam sa kasalanan, sa pamilya, as kung anumang sasabihin ng buong mundo. Maring din ni Edward. Nilapit niya ang kanyang muka, halos magkadikit ng kanyang ilong sa ilong ni Ana. Ang tanging alam ko lang, hindi ko na kayang tingnan kang nasasaktan. Gusto kita, Ana. Pangarap kita. At hindi ko na kayang panatilihin lang ang pagnanasang ito sa aking isip. Dahan-dahang dinala ni Edward ang kanyang labi sa labi ni Ana. Isang halik na nagsimula
sa isang maingat at magalang na pagpapadama ng pagmamahal. Ngunit mabilis na naging isang nag-uumapaw na apoy ng pagnanasa at pangungulila. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon ng kanyang buhay, naramdaman ni Ana na buhay siya. Ang kanyang pusong matagal nang namatay sa lamig ng kanyang kasal ay biglang nag-alab. Tinanggap niya ang halik ni Edward at sa sandaling yun, alam nilang dalawa na tumawid na sila sa isang linya na hindi na kailanman maiuurong pa. Naging mabilis at walang balikang pagtawid sa linya ng kasalanan ang naganap sa pagitan ni Ana at Edward. Ang dating patagong tinginan at lihim na pag-aalala ay tuluyan na naging isang maalab na relasyon. Sa bawat pagkakataon na wala si Patton, nagtatago sila sa isang lihim na rest house ni Edward sa labas ng lungsod, isang lugar na napapaligiran ng mga puno at malayo sa mausisa at mapanghusgang mata ng pamilyang ilustre at ng mataas na lipunan. Sa mga bisig ni Edward, natagpuan ni Ana ang kanyang matagal nang ipinagkait sa kanya. Si Edward ang naging kanyang pahingahan, ang lalaking nakikinig sa kanyang mga pangarap at nagpaparamdam sa kanya kung paano pahalagan, hindi bilang isang babae, kundi bilang isang buong pagkatao. Sa tuwing hahawakan siya ni Edward, nawawalang lahat ng sakit, pait at galit na iniwan ng kanyang lumang buhay. Habang lalong lumalalim ang lihim na pagmamahalan ni Ana at Edward, mas lalo namang nagiging walang pakundangan si Patton sa kanyang pambababae. Hindi na nagtatagong kanyang asawa at ang sekretaryang si Rina. Madalas silang makitang magkasama sa mga mamahaling restaurant at mga pagtitipon na naging dahilan upang maging paboritong chismis sila sa loob ng kumpanya at sa gitna ng kanilang mga kakilala. Subalit para kay Ana, wala na itong anumang epekto. Ang dating sugat sa kanyang puso na dulot ng pagtataksil ng asawa ay ganap nang naghilom. Dahil sa pagmamahal ni Edward, hindi na siya umiiyak, hindi na siya nagagalit at lalong hindi na siya naghihintay. Ang kanyang puso at kaluluwa ay buo nang nakatali sa pinsan ng kanyang asawa. Isang maulan na hapon sa rest house, habang nakaupo sila sa harap ng balkonahe at nakatitig sa kalikasan, tahimik na pinagmamasdan ni Edward si Ana. Hinawakan niya ang kamay ng babae at dinala yon sa kanyang mga labi upang halikan. "Huwag ka nang bumalik sa kanya, Ana." Pakiusap ni Edward. Ang kanyang boses ay seryoso, puno ng katapatan at walang halong pag-aalinlangan. "Ipaglalaban kita. Haharapin kong buong pamilyang ilustre, ang lipunan at maging ang pinsan ko. Handa akong talikuran ang aking posisyon sa kumpanya at ang lahat ng ari-arian ko para lang makasama ka ng malaya." Tinitigan siya ni Ana, may humahaplos na init sa kanyang dibdib, ngunit may bakas din ng takot sa kanyang mga mata. "Ano ang magiging kapalit nito, Edward? Isang malaking kasalanan sa paningin ng maraming. Ang mahalin mo, ang asawa ng iyong pinsan. Kakayanin mo bang harapin ang iskandalo kapag nalaman nila ang tungkol sa atin? Ang mas malaking kasalanan ay ang hayaan kang mamatay sa lamig at dusa sa piling na lalaking hindi ka kailanman pinahalagahan." Mariing sagot ni Edward habang masinigpitan ng hawak sa kanyang mga kamay. "Ako ang haharap sa bawat batikos. Ako ang tatanggap ng lahat ng sisi. Basta manatili ka lang sa piling ko." Napaluha si Ana, hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa labis na kaligayahan at kaginhawaan. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa laban. Sa piling ni Edward, natagpuan niya ang tunay na seguridad at ang katapangan ng tuluyang talikuran ng kanyang madilim na nakaraan. Hindi kailanman naging magaling na taga-tago ng lihim ang takot at mas lalong hindi kayang ikubli ng dilim ang isang apoy na patuloy na nag-aalab. Bagamat ginawa ni Ana at Edward ang lahat ng pag-iingat upang protektahan ang kanila natagpo ang silungan, ang matalas at mapaghinalang mata ng galit at inggit ay nakahanap pa rin ng selula ng pagkakataon. Si Rina, ang ambisyosang sekretarya na hindi na makapaghintay na mapalitan si Ana. Bilang legal na ginang ng pamilyang ilustre ay matagal naghahanap ng maipupukol laban sa asawa ng kanyang boss. Nais niyang sirain ng tuluyan ang reputasyon ni Ana upang mabilis na imaproseso ang divorce o annulment nang walang makukuhang maski isang sintimo ang babae. Kumuha si Rina ng isang private investigator
upang sundan si Ana sa tuwing lumalabas ito ng masyon. Ang hindi inaasahan ni Rina ay ang katotohanang mas malaki at mas nakakagulat na balitang kanyang madidiskubre. Ang lalaking patagong kinikip-kip na legal na asawa'y walang iba kundi si Edward Ilustre, ang pinakarespetado, matalino at kinatatakutang pinsan ni Patton sa buong angkan. Isang gabi, pumasok si Rina sa pribadong opisina ni Patton sa kumpanya habang hawak ang isang kulay kay mangging sobre. May kasama itong nakakalokong ngiti sa mga labi. "Ano yan, Rina? Pagod ako. Marami akong iniisip sa mga investor." Malamig na sabi ni Patton habang nakasandal sa kanyang swivel chair. "Tingin ko, mawawalang pagod mo kapag nakita mo ito, babe." Pabulong na sabi ni Rina, sabay nilapag ang mga larawan sa ibabaw ng mesa. Nang buksan ni Patton ng sobre at kumalat ang mga litrato, parang tinakasan ng dugo ang kanyang muka. Naroon ang malilinaw na kuha ni Ana at Edward sa lihim na rest house. Magkahawak ang mga kamay, nagtatagpo ang mga labi sa ilalim ng buwan at nakayakap si Edward kay Ana habang sinasaayos ang buhok ng babae. Ang bawat kuha ay nagpapakita ng matinding intimacy na kailanman hindi pinakita ni Ana sa kanya. "Walang hiya!" Pabulong ngunit nanginginig sa galit na asik ni Patton. Ang kanyang pride bilang lalaki at bilang isang ilustre ay parang sinaksak ng paulit-ulit. Hindi niya matanggap na ang babaeng tinuturing niyang palamuti at walang kakayahang lumaban ay nakuha siyang lokohin. At sa lahat ng lalaki, sa kanyang sariling pinsan panalaging mas angat at mas kinahangaan ng kanilang pamilya. Walang pag-aanilangan, galit na umuwi si Patton sa mansyon. Ibinagsak niya ang pintuan ng living room na pumutok na parang kulog sa buong kabahayan. Naabutan niya doon si Ana na tahimik na nagbabasa ng libro habang umiinom ng tsaa. "Walang hiya ka, Ana!" Sigaw ni Patton habang mabilis na lumapit at galit ibinagsak ang mansyadong mga larawan sa harap ng mukha ng babae. Kumalat ang mga litrato sa sahig at sa center table. "Sa lahat ng lalaki, ang pinsan ko pa. Niloloko niyo ko sa mismo bakuran ko. Nagpapakasasa ka sa pera ko habang nakikipagkalaguyo ka sa kadugo ko." Dahan-dahang ibinaba ni Ana ang kanyang tasa. Tinignan niya ang mga larawan sa sahig na walang kahit na anong gulat o takot sa kanyang mga mata. Sa halip, isang malamig at nag-uumapaw na hamon ang lumabas sa kanyang kaanyuan. Dahan-dahan siyang tumayo at humarap kay Patton. "Manloloko? Ako pa talaga may kapal na mukha mo na tawagin mong manloloko, Patton." Malamig at matalim na sagot ni Ana. "Nakalimutan mo na ba si Rina? Ang sekretaryo mo na ginawa mong kawit sa harap ng buong kumpanya at ng buong lipunan? Ilang taon mo kong ginawang tanga at pinahiya sa maraming tao. Masakit ba kapag ang sarili mong laro ang ginamit laban sa'yo? Iba yun. Lalaki ako at asawa kita." Sigaw ni Patton. Namumulang mga mata sa matinding galit. Itinaas niya ang kanyang kamay at akmang sasampalin si Ana sa muka. "Wala kang karapat." Bago pa man lumapat ang kamay ni Patton sa mukha ni Ana, isang malakas at matigas na bisig ang humawak sa kanyang pulso mula sa likod at mabilis tong pinilipit. "Huwag mong subukang ilapat ang marumi mong kamay sa kanya, Patton." Isang marahan ngunit ng buwalang boses ang yumanig sa buong silid. Biglang pumasok si Edward. Nakabukas ang unang dalawang pindot ng kanyang polo. Hinihingal ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pambihirang puot. Mabilis nang itinulak si Patton palayo kay Ana at binilanse ang sarili upang harangan ng babae sa kanyang likod. Napaatras si Patton, hawak ang nasaktang pulso. Tinitigan niya si Edward ng may halong matinding puot at pagkabigla. "Edward, pinsan kita. Dinala kita sa kumpanya. Tinuring kitang pamilya tapos inagaw mong asawa ko?" Malamig na tumawa si Edward, isang tawang walang halong saya kundi matinding puot. "Inagaw? Paano ko aagawin ng isang bagay na kailanman hindi mo pinahalagahan? Hindi ko siya inagaw, Patton. Pinabayaan mo siya. Pinatay mong puso niya sa lamig at dusa habang nagpapakasasa ka sa ibang babae. Umalis ka sa bahay ko. Pareho kayong lumayas dito." Sigaw ni Patton. Halatang nawawalan na ng kontrol sa kanyang sarili habang sumusugod muli upang umamba ng suntok. Mabilis na nasangga ni Edward ang kamao ni Patton at ginamit ang kanyang lakas upang itulak ito ng malakas patungo sa sofa. Napahiga si Patton,
hinihingal at walang magawa sa mga malalakas at mas matangkad na pinsan. Aalis kami, mariing sabi ni Edward habang hinahawakan ng mahigpit ngunit maingat ang kamay ni Ana. Ngunit huwag mong isiping takas ito. Haharapin ka namin sa korte, sa pamilya at sa buong mundo at sisiguraduhin kong sa huli wala kang maiiwan na kahit na ano. Tumingin si Ana kay Patton sa huling pagkakataon. Isang tingin puno ng awa para sa isang lalaking kinakain ng kanyang sariling kasakiman at pagmamataas. Tumalikod sila ni Edward at magkahawak kamay na lumabas ng mansyon. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, handa na sa malaking bakbakang naghihintay sa kanila. Nagsimulang isang matinding digmaan sa loob at labas ng pamilyang Ilustre. Ang balita tungkol sa hiwalayan ni Patton at Ana, gayon din ang lihim na relasyon ng huli kay Edward ay pumutok na parang bomba sa mataas na lipunan at sa mundo ng negosyo. Ginamit ni Patton ang kanyang buong impluwensya, pera at ang mga koneksyon ng kanyang pamilya upang sirain si Edward at ipamukha sa publiko na si Ana ay isang walang hiya at taksil na asawa. Ngunit hindi nagpatagilid si Edward. Inaasahan niya ng mga ganitong hakbang ng kanyang pinsan. Kumuha siya ng pinakamagaling na abogado upang protektahan si Ana at ihanda ang formal na petisyon para sa annulment at legal separation. Sa tulong ng mga pribadong investigador na kinuha ni Edward, nakalap nilang napakaraming ebidensya ng paulit-ulit na pagtataksil ni Patton kasamang kanyang sekretaryang si Rina. Ngunit mas matindi pa doon, natuklasan din ng grupo ni Edward ang isang malaking anomalya sa pananalapi ng kumpanya. Lumabas sa mga dokumento na ginamit ni Patton ang milyong-milyong pondo ng Ilustre Development Corporation upang ibili ng mga luxury condominium, sasakyan at mamahaling alahas si Rina. Nang pumasok ang kaso sa korte, ibinuhos ng kampo ni Ana ang lahat ng ebidensya, ang mga larawan ni Patton at Rina, ang mga hotel bill at mga resibo ng bangko'y sinampal sa harap ng huwes. Ang pamilyang Ilustre mismo na noon ay nakatayo sa panig ni Patton ay tuluyang napahiya nang lumabas sa balita ang tungkol sa pagnanakaw at pambababae ng kanilang paboritong tagapagmana. Upang maiwasan ang mas malaking pagbagsak ng shares ng kumpanya, nagpatawag ng emergency board meeting ang matataas na opisyal ng pamilya. Sa mismong pagtitipon na yon, tinanggal si Patton sa kanyang posisyon bilang Chief Executive Officer at formal na inalis sa kanyang karapatang humawak ng pondo ng pamilya. Si Rina naman ay formal na sinampahan ng kasong estafa at agad na tinanggal sa trabaho. Paglipas ng ilang buwang paglilitis, naglabas ng pinal na desisyon ng hukuman. Pinagtibay ng korteng annulment ng kasal ni Ana at Patton dahil sa psychological incapacity at paulit-ulit na infidelity ni Patton. Bukod dito, inatasan ng korte si Patton na ibigay kay Ana ang nararapat na bahagi ng kanyang ari-arian bilang legal na kompensasyon sa mga taon ng panloloko at pang-aabuso. Nang lumabas sila ng bulwagan ng korte, salubong ang kilay at halatang bagsak ang mukha ni Patton. Nawala ng lakas ng pagmamataas, ang mamahaling tindig at ang dating lakas ng kanyang boses. Lumapit siya kay Ana at Edward na nakatayo sa may hagdanan ng gusali. "Nakuha mo ng gusto mo, Ana," pait na sabi ni Patton habang nakatitig sa dating asawa. "Pinalayas ako sa kumpanya. Nasirang pangalan ko at nakuha mong pera ko. Masaya ka na ba ngayon na wala na ako?" Tumingin si Ana kay Patton. Wala na siyang maramdamang galit, puutol kahit nakatiting na dalamhati. Ang tanging naruroon ay isang malalim at payapang katahimikan. "Hindi to tungkol sa paghihiganti o sa pera mo, Patton," kalmadong sagot ni Ana. "Tungkol ito sa pagbawi ko sa sarili kong pagkatao na matagal mong tinapak-tapakan at pinatay. Binawi ko lang ang buhay na ninakaw mo sa akin." Hindi na nakapagsalita si Patton. Yumuko na lamang ito at tuluyang naglakad palayo, mag-isa at walang kasama. Dahil sa dulo, iniwan din siya ni Rina nang mabatid nitong wala na siyang pera at kapangyarihan. Tumingin si Ana kay Edward na nakatayo sa kanyang tabi. Ngumiti si Edward at hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Sa wakas, tapos ng madilim na kabanata ng kanyang buhay. Malaya na siya. Isang taon ang mabilis na lumipas matapos ang matinding bagyo na yumanig sa buhay ni Ana at Edward. Ang mga maingay na tsismis sa mataas na lipunan ay unti-unti na ring napawi
at napalitan ng mga bagong kaganapan. Sa paglipas ng panahon, ang bawat sugat ng nakaraan ay naghilom at ang mga alaala ng dusa sa dating mansyon ay tuluyan na naging usok na inihayag ng hangin. Malayo sa maingay, mausis at formal na buhay sa lungsod, napagpasyahan ni Ana at Edward na lumipat sa isang tahimik at kaakit-akit na baybayin sa timog. Dito, dinalugad ni Ana ang kanyang sariling kakayahan na matagal niyang isinantabi para lamang maging isang masunuring asawa. Sa tulong ng kanyang sariling pagsusumikap at ng nakuhang bahagi sa legal na settlement, nagtayo siya ng isang simpleng butik at flower shop sa tabing dagat, ang La Rosa de Ana. Ang bawat sulok ng kanyang tindahan ay puno ng kulay, buhay at halimuyak ng mga sariwang bulaklak na tila sumasalamin sa muling pagbubulong ng kanyang sariling pagkatao. Si Edward naman ay tuluyang nagbitiw sa kanyang posisyon sa kumpanya ng pamilyang Ilustre. Sa halip na umasa sa pangalan at yaman ng kanyang angkan, nagtayo siya ng sarili niyang kumpanya ng arkitektura at disenyo. Dahil sa kanyang angking talino, katapatan at pambihirang galing sa paghawak ng mga kliyente, mabilis na umunlad ang kanyang negosyo. Mas gusto niya ang buhay na ito, isang buhay na pinagsikapan niya gamit ang sariling mga kamay, malayo sa manipulasyon at inggit ng kanyang mga kamag-anak. Isang magandang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa ugat ng dagat at nag-iwan ng kulay kahel at kulay rosas niliwanag sa kalangitan, nakatayo si Ana sa beranda ng kanilang dalawang palapag na rest house. Nakatingin siya sa mga alo na humahalik sa paitaas ng dalampasigan. Nakasuot siya ng isang simpleng puting dress na malayang nililipad ng hanging dagat. Hindi nagtagal, naramdaman niyang magkabilang matitigas at may init na braso ni Edward na dahan-dahang yumayakap sa kanyang bewang mula sa likod. Inihilig ni Edward ang kanyang baba sa balikat ni Ana at pinalibutan ito ng kanyang protektadong yakap. Amoy na amoy ni Ana ang pambihirang amoy ng kanyang mahal, ang amoy ng katapatan, kaligtasan at pagmamahal. Anong iniisip ng pinakamagandang babae sa buhay ko? Pabulong at malambing na tanong ni Edward sa kanyang tenga bago iginawad ang isang marahang halik sa kanyang leeg. Bahagyang napangiti si Ana at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki. Nararamdaman ng pantay at malakas na tibok ng puso nito. Iniisip ko lang kung gaano kabilis nagbagong lahat. Dati, ang akala ko'y nakatadhana na akong mabuhay sa dilim at lamig na isang kasal na walang pagmamahal. Akala ko hanggang doon na lang ako, ngunit dumating ka. Tinuruan mo akong lumaban. Pinairal mo ang tapang ko, tinuro mo sa akin kung paano magmahal at mahaling muli. Kumarap si Edward kay Ana at tinitigan to na may matinding lalim ng emosyon. Kinuha niyang kanyang mga kamay at dinala sa kanyang dibdib. Hindi ako nagligtas sa iyo, Ana. Seryosong sabi ni Edward habang nakatitig sa kanyang mga mata. Ang sarili mong lakas at tapang ang nagpalaya sa iyo. Ako lang ang lalaking pinalad na maging bahagi ng iyong buhay at maging tagapagtanggol mo. Dahan-dahan sumilip si Edward sa kanyang bulsa at nilabas ang isang maliit na pelos na kahon. Nang buksan niya ito, lumantad ang isang simpleng gintong singsing na may nagniningning na brilyante sa gitna. Pinangako ko sa iyo noon na ipaglalaban kita at gagawin ko yon araw-araw sa natitirang bahagi ng aking buhay. Pabulong na sabi ni Edward. Ana, gusto kong maging katuwang mo sa bawat pagsikat at paglubog ng araw. Papayag ka ba na maging asawa ko sa harap ng Diyos, ng tao at ng buong mundo? Tumulong mga luha sa mga mata ni Ana. Mga luhang hindi nasakit kundi ng lubos na kaligayahan. Tumango siya at ngumiti ng buong tamis. Oo, Edward, buong puso kong tinatanggap ang pagmamahal mo. Isinuot ni Edward ang singsing sa daliri ni Ana at dahan-dahang inilapit ang kanyang muka upang halikan ang mga labi ng babae. Isang matamis, maalab at puno ng pag-asang halikang nagbuklod sa kanilang dalawa sa ilalim ng paglubog ng araw. Sa wakas, natagpuan na ni Ana ang tunay na katarungan, kalayaan at ang payapang buhay na matagal niyang pinangarap. Sa piling na lalaking naglakas loob na mahalin siya ng buong buo at walang katapusan. 2 taon ang mabilis na lumipas matapos ang kanilang simpleng kasal sa tabing dagat.
Ang dating tahanan na napapaligiran ng katahimikan na talon ay mas lalo pang napuno ng buhay at sigla. Maliwanag ang sikat ng araw na pumapasok sa malaking bintana ng silid tulugan ni na Ana at Edward. Sa gitna ng silid, nakatayo si Ana habang inaayos ang kanyang buhok sa tapat ng salamin. Sa kanyang kinaroroonan, kitang-kitang malaking pagbabago sa kanyang anyo. Wala nang dating pagod at malungkot na mukha. Napalitan to ng liwanag at kapayapaan na nagmumula sa kanyang puso. Bahagyang napahinto si Ana at nilapat ang kanyang dalawang kamay sa kanyang medyo umbok na tiyan. 5 buwan na siyang nagdadalang tao sa kanilang panganay ni Edward. Isang sanggol na bunga ng tunay, malay at walang pag-aalilangang pagmamahal. Biglang naramdaman ni Ana ang mainit na kamay na yumakap sa kanyang bewang. Lumapit si Edward mula sa likod at niyukod ang kanyang ulo upang itapat ang isang marahang halik sa balikat ng kanyang asawa bago ipinatong ang kanyang sariling mga kamay sa ibabaw ng mga kamay ni Ana sa kanyang tiyan. Magandang umaga sa 2 pinakamahalagang tao sa buhay ko, malambing na pabulong ni Edward. Ang kanyang boses ay puno ng labis na kagalakan. Ngumiti si Ana at humilig sa dibdib ni Edward. Magandang umaga din. Gumalaw siya kaninang umaga, tila gustong pumunta sa flower shop. Pumatak ang isang bahagyang tawa mula kay Edward. Tsak na magiging kasing ganda mo siya at kasing mamahali ng mga bulaklak. Habang nakatitig silang dalawa sa kani-kanilang refleksyon sa salamin, hindi napigilan ni Ana na magbalik tanaw. Balita niya si Paton ay tuluyan na nagkabangkurate matapos tong malugi sa mga maling pamuhunan at iwan ang kanyang dating sekretarya na si Rina. Si Paton ngayon ay nabubuhay sa bayad utang at mag-isa sa isang maliit na apartment sa lungsod, malayo sa dating luho na kanyang ipinagmamayabang. Ngunit para kay Ana, wala na siyang nararamdamang galit o pait. Ang nakaraan ay isa na lamang malayong panaginip na nagturo sa kanya kung paano lumaban para sa kanyang sarili. Anong iniisip mo, mahal ko? Tanong ni Edward habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Iniisip ko lang na kung hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na hubarin ang aking maskara at lumaban, hindi ko mararanasan ng ganitong uri ng kaligayahan. Seryosong tugon ni Ana. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Edward. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin sa gitna ng bagyo, Edward. Kinuha ni Edward ang kamay ni Ana at dinikit to sa kanyang mga labi. Ikaw ang nagbigay ng kahulugan sa buhay ko, Ana. Ipaglalaban at mamahalin kita at ang ating anak hanggang sa huling patak ng aking buhay. Sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw at sa gitna ng malamig na siway ng hanging dagat, nagtagpong kanilang mga labi sa isang matamis at walang katapusang halik. Ang dating kwento ng dusa, pagtataksil at kasalanan ay tuluyan na nagwakas at pinalitan ng isang bagong simula na puno ng pag-asa, pagmamahal at walang hanggang kapayapaan. Ang buhay ay hindi isang tuwid na daan na walang katapusang pagsunod at pagtitiis. Minsan, ang katahimikang inakala nating kabaitan ay sa palang dahan-dahang pagpatay sa ating sariling pagkatao. Sa kwento ni Ana, ipinakita niya sa atin na ang tunay na pagmamahal ay hindi naghahanap ng martir at ang kasal ay hindi isang bilangguan kung saan obligado ka manatili habang tinatapak-tapakan ang iyong dignidad. Kailangan ng matinding tapang upang hubarin ang maskara ng pagiging masunurin, harapin ang mapanghusgang mata ng lipunan at itakwil ang nakagawiang dusa kapilitang hindi tiyak na bukas. Si Edward naman ang nagpapaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi duwag. Ito ay marunong magtanggol, marunong magpahalaga at handang tumawid kahit sa pinakamainit na apoy ng pagsubok para lamang sa taong kanyang pinipili. Para sa iyo na nagbabasa nito, naway maging isang paalala na ang kwentong ito na kailanman hindi maling piliin ang iyong sarili. Huwag kang matakot na umalis sa dilim upang hanapin ang liwanag na nararapat para sa iyo. Dahil sa dulo ng bawat bagyo ng pagtataksil at sakit, laging may naghihintay na bagong umaga. Isang umagang puno ng pag-asa, katarungan at tunay na pagmamahal.